Sa isang video message, tinawag ni dating Chairman Netero ang mga leader ng Hunter Association, ang Zodiacs, para pumili ng bagong chairman. Binubuo ang Zodiacs ng 12 miyembro na kinilala ng dating chairman dahil sa kanilang mga kakayahan, at sila ang magme-mentor o mangganguna kapag may emergency. Karamihan sa kanila ay nagsusumikap na ipakita ang kanilang mga codename. Nagtipon ng Zodiacs at si Ginta, codename Ship, ay umiyak dahil sa pagkamatay ng chairman. Si Mizystem, codename Ox, ay nagsimula ng meeting at napansin na wala si Rat. Kaya tinanong ni Payan, codename Rabbit, kung busy siya sa pag-secure ng mga boto para sa sarili. Nagkaroon ng mga palitan ng salita, at mga miyembro ng Zodiacs ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng isa't isa, lalo na kay Paris Stone, codename Rat, na ipinakita ang kanyang kagustuhang manguna. Nagpahayag si Ging, codename Bor, ng kanyang kandidatura bilang chairman upang ipagpatuloy ang huling kalooban ng dating chairman na nagdulot ng pagkagulat sa iba. Nagkaroon ng ilang tensyon at plano sa pagpili ng bagong chairman. Nagkaroon ng proseso ng botohan na kinasangkutan ng lahat ng mga hunter, at sa unang round, si Paris Stone ang nanguna na may 249 na boto, ngunit hindi umabot ang turnout ng botohan sa 75%, kaya't kinakailangan ng bagong round. Ngayon, si Ging ay pinili na maging election chairman, ngunit patuloy ang pag-aalinlangan ng iba at patuloy ang mga tensyon sa pagpili ng tamang leader. Samantala, nasa bubong si Illumi kasama si Hisoka. Nagtanong si Hisoka kung bored siya, tapos tinanong ni Illumi kung siya'y bored din. Sabi ni Illumi na baka nanonood siya ng balita at sinabi ang pagkamatay ni Netero sa kamay ng Chimera Ants, at marami na siyang na-miss habang habol si Crollo. Sabi ni Hisoka na kailangan pag-isipan ng mga yon. Tapos sinabi ni Illumi na si Gon at Killua ay sumama sa paghunting ng mga ants, at si Gon ay malapit ng mamatay. Dagdag ni Illumi, may isa pang batang kapatid na Zoldyck na gusto niyang mawala. Dahil hindi umabot sa 75% ang turnout, kinailangan ulit mag-vote para sa bagong hunter chairman. Sa pangalawang boto, 628 hunters lang ang bumoto mula sa 661. Si Paris Stone na naman ang nanguna sa 251 votes, sinundan ni Cheadle at Ixionpei. Si Gon at Killua naman, may 47th place. Dito, nagsuggest si Paris Stone ng dalawang bagong rules. Una, mag-review si Vince ng mga boto para wala ng invalid. Pangalawa, ang mga hindi bumoto o nag-invalid ng boto, mawawala ng license. Siyempre, hindi natuwa si Konzai at nag-away sila. Pumagit na si Mizystem at nag-agree sa mga rules, basta walang extraordinary na rason na hindi makaboto. Si Cheadle naman, medyo nagduda sa second rule, kaya sabi ni Paris Stone na gusto niya lang maging malinaw ang election para sa late chairman. Tapos, nagpatuloy ang bangayan, may mga yellow card pa. Sa kabilang dako, si Killua naman ay nagpunta sa kanyang tatay na si Silva Zoldyck para hingiin ang tulong ni Aluka. Pero sabi ni Silva na wala ng kwenta yan. Pinipilit ni Killua na si Aluka ay pamilya nila. Hindi isang makina. Hindi pa rin siya pinansin ni Silva, kaya nag-promise si Killua na tutulungan si Gon. Dinala siya ni Silva sa isang secret room kung saan nakatago si Aluka. Pero may twist, si Aluka kapag may wish, maraming tao ang namamatay kapag hindi ito natupad. Kapag na-deny ang 4 na requests ni Aluka, magkakaroon ng casualties, kaya si Killua nagsabi na, bigger wish, bigger sacrifices. Sa huli, nagulat si Aluka nang makita ang kuya niya. Si Illumi ay nagsabi kay Hisoka na may 6 na kaso kung saan 2 tao ang namatay dahil sa kapangyarihan ni Aluka. Binanggit niya ang mga sakripisyo ng kanilang pamilya, tulad ng ina ni Killua na hindi naniwala sa kanya at nagsakripisyo ng mga tao para matutunan ang kakayahan ni Aluka, pati na rin si Milluki na nagdala ng kamatayan ng 2 pares ng turista para lang makuha ang mga murang laruan. Pinag-usapan din nila ang 2 malaking insidente, isa na May 13 na namatay at isa na may 67. Si Milluki ang may sala sa una at si Yasuha naman sa ikalawa. Sa isang flashback, ipinakita si Milluki na nagpapakita ng Zoldyck Estate kay Muna, isang turista, habang kasama sina Aluka at Cal Luto. Sinundan nito ng mga detalye tungkol sa mga patay dahil sa mga hiling ni Aluka at mga eksperimento nila sa mga butler at iba pang tao. Sabi ni Hisoka, ang hirap habang tinutukoy na madali lang talagang makuha ang mga sagot sa mga insidenteng iyon. Si Illumi naman, alam na kailangan ni Killua gumawa ng hiling ni Aluka para iligtas si Gon. Pero masigurado siya na gagawin ito ni Killua sa kakaibang paraan. Pumunta si Killua kay Aluka, at tuwang-tuwa siya nang makita siya. Nagsorry si Killua sa pag-iwan kay Aluka, ngunit sabi ni Illumi, kung hindi magawa ni Killua ang hiling ni Aluka, malamang pati siya ay mapapahamak. Hinalikan ni Aluka si Killua sa pisngi, at patuloy na nagpapakita ng plano si Killua para iligtas ang lahat, lalo na si Gon at si Aluka. Sa ospital, nag-usap sina Moral at Knuckle tungkol kay Gon.
Sinabi ni Moral na walang nangyaring mabuti, walang reaksyon si Gon, kahit na maraming dumaan para makipag-usap. Sabi ni Killua na may alam siyang magpapagaling kay Gon, pero may isang malaking problema, hindi siya makakapunta agad. Pinutol ni Goto ang usapan at inalam kung ano ang pinag-uusapan nila. Nalaman ni Goto na ang sikreto ng pagpapagaling ni Gon ay konektado sa kapangyarihan ni Aluka, kaya siya ay may strict na alert level 4. Hindi siya pwedeng magtago ng cellphone, kailangan niyang maging malapit kay Aluka, at bawal niyang sabihin ang kapangyarihan ni Aluka sa iba. Naglakbay si Killua kasama si Aluka, Canary, at Amane. Habang nasa sasakyan, nakatanggap ng tawag si Goto mula kay Leorio. Gusto niyang makausap si Killua, pero sinabi ni Goto na may mga kondisyon na kailangan sundin para matulungan si Gon. Pagdating sa ospital, napagkasundoan na dapat walang ibang tao sa loob ng building, kundi si Gon lang. Si Moral na ang bahala sa mga detalye. Samantalang si Leorio, na hindi makapaniwala sa mga kondisyon, ay kinailangan sundin ang plano ni Moral. Sa Hunter Association, si Pariston ay nagbigay ng speech tungkol sa mga boto, at tinanong ni Leorio si Ging kung bakit hindi siya nagpunta sa ospital para bisitahin si Gon. Galit na galit si Leorio at hinamon si Ging. Pagkatapos magtalo, ginamit ni Leorio ang remote nen punch at tinamaan si Ging, kaya't nagpalakpakan ng malakas ang mga tao. Sinabi ni Paya na ang lahat ng nangyari ay mapapanood ng madla sa Hunter website. Sa ika-4 na round ng 13th Hunter Chairman Election, inanunsyo ang mga resulta. 642 Hunters ang bumoto, nakatumbas ng 97.1% ng kabuoang boto. Nakakagulat na si Leorio ay pumangatlo na may 55 boto, samantalang si Pariston ang nanalo na may 258 boto. Si Cheadle naman ang pumangalawa na may 57 boto. Ang top 16 ay nakapasok sa susunod na round at may mga triple star hunters, double star, at si Leorio na isang rookie. Nagulat si Killua sa pagkakapasok ni Leorio sa top 3, kaya't inisip niya na may kinalaman ng insidente sa meeting sa kanyang rango. Naisip ni Killua na gusto ni Illumi patayin si Aluka, kaya't nagalit siya at tinanggap ang hamon ni Illumi. Pero dumating ang mga trucks na sumubok sirain ang kotse ng mga butlers. Nabasag ang kotse, nabangga ng mga trucks at bakal, at may pagsabog. Akala ni Hisoka na medyo sobra na si Illumi, pero sinabi ni Illumi na gusto lang niyang siguruhing walang tinatagong sikreto si Killua. Sinabi ni Illumi kay Hisoka na alisin ang mga butlers at kunin si Aluka mula kay Killua. Pero nagtanong si Hisoka kung pwede niyang patayin si Killua. Kaya't biglang nag-init ang ulo ni Illumi at naging psycho na puno ng bloodlust. Akala ni Hisoka biro lang ito. Samantalang si Killua ay tumatakbo ng mabilis, iniisip na ang sino mang hindi kasama si Aluka ay kalaban niya. Sinubukan siyang sundan ng mga butlers, pero sobrang bilis ni Killua. Dumating si Hisoka at nakipaglaban kay Goto na nagpapaputok ng mga coins. Inisip ni Goto na kakaiba ang kakayahan ni Hisoka, parang goma, at naghanda para sa isang matinding laban. Habang ginagamit ni Killua ang Godspeed at tinatago si Aluka para takasan si Illumi na gustong patayin siya, nakatagpo sila ng problema na magtulungan sina Hisoka at Illumi para hulihin si Aluka. Si Hisoka ay nakipaglaban kay Goto at sa iba pang mga butlers. Sinabi ni Hisoka na kung bakit mabilis ang paglabas ng coins ni Goto, sigurado siyang ginamit niya ang nen para huminto ang coins. Dahil sa mabilis na galaw ni Hisoka, napilitan si Goto na gumamit ng Gyo para makita ang aura ni Hisoka at nahulog din si Goto nang hindi inaasahan. Pagtapos nito, tumakbo si Killua na gamit pa rin ang Godspeed, pero nahirapan na siyang magtago kay Subone at ang mga butlers. Nagdesisyon silang gamitin ang motorbike ni Subone para habulin siya, pero hindi nila siya kayang abutin. Habang nasa Zeppelin na si Killua, nakipag-ugnayan siya kay Moral at sinabi niyang ang tanging paraan lang para maisalba si Gon ay si Aluka, kaya naman gustong patayin siya ni Illumi. Sa paghahanda ng mga hunters, napag-alaman nila na si Illumi ay may mga needle people. Mga taong pinuno ng aura niya at gumagawa ng lahat ng gusto ni Illumi. Nagplano si Killua na tawagan ng mga hunters at tiyaking mahuli si Illumi, pero hindi niya papatawarin ang kanyang kapatid na si Illumi. Nagpapatuloy ang paghahabol sa Zeppelin papuntang Sword Ani City at nalalapit na ang labanan sa pagitan ng Hunter Association at ng Zoldyck family. Ang ika-5 round ng ika-13 na Hunter Chairman Election ay nagtapos nang hindi natugunan ang lahat ng kondisyon, ngunit umabot sa 75% ang turnout kaya't nakarating pa rin sa susunod na round ang top 8. Si Cutie ay nag-react sa pagkatalo na parang hindi naman siya talo dahil makakamtan pa rin ang kanyang pangarap sa ilalim ni Pariston, habang si Biscuit naman ay nagsabi na hindi mo matatakasan ng panganib kahit mabuti kang tao, gaya ng nangyari sa kay Mira Ant incident. Si Ging ay nagpatuloy sa pagpapanggap na hindi siya andyan gamit ang isang stuffed panda.
Si Sakcho naman ay nagsabing tutulungan na lang ang organisasyon behind the scenes at si Sanbika ay nagpasalamat sa mga bumoto sa kanya. Samantala, si Hisoka ay nandoon sa mga patay na hunters at ipinagbigay alam kay Illumi ang tungkol sa mga airship na sinundan naman ni Subon at Amane mula sa lupa. Natagpuan nila na may ibang grupo ng Needle People na sumusubok magtago sa kanilang mga operasyon. Si Killua at Aluka naman ay naglalakbay upang makarating sa ospital, ngunit naharap sila sa mga Needle People kasama na si Illumi. Sa ikapitong round ng eleksyon, hindi pa rin nakamit ang lahat ng kondisyon, pero nakuha naman ang 75% na turnout. Si Teradane, na pinatay ni Hisoka ay 5th, si Mizystem ay 4th, si Chidel 3rd, si Leorio 2nd, at si Pariston na naman ang nangunguna na may 273 boto. Naglalakad si Ging sa HQ ng Hunter Association nang makita siya ni Chidel. Tanong ni Chidel kung tatanggalin ba niya ang sarili sa election at sa anak niya. Sabi ni Ging, tapos na siya, at ang highlight ng election ay ang makilala si Leorio. Pinaasa pa siya ni Ging na iboboto siya. Nainis si Chidel, pero sinagot ni Ging na kung gusto nilang manalo, sana mas pinilit nila sa mga unang round. Tinanong siya ni Chidel kung anong dapat gawin, pero sabi ni Ging, kung sinabi ko, di mo rin naman papakinggan. Sinabi niyang mas magaling si Pariston dahil hindi niya gusto manalo, gusto lang maglaro. Pumayag si Ging na sabihin kay Chidel ang plano niya. Sabi niya, kumaibigan siya ng mga mechanics at pilots dahil may 5,000 kako na may Chimera mutants na may nen. Pagtapos ng election, mag-uumpisa ang Hunter exam. Nag-speech si Mizystem at sinabi na hindi pa tamang panahon para siya'y maging chairman. Si Chidel, nag-utos na iboto si Leorio, na nagulat pa. Si Leorio, nag-isip kung paano sasabihin na mas importante si Gon kesa sa election. Hiling niya na matulungan siya, at ipapasa niya ang lahat para kay Gon. Habang nag-iisip si Chidel kung bakit hindi iniwasan ni Ging ang suntok, napansin niyang may nakikita siyang potensyal kay Leorio. Sinabi ni Leorio na huwag nang banggitin ang jerking off part at nagpalakpakan sila. Si Pariston nagsalita, sinabing si Mizystem ang pinaka-qualified, pero pati si Chidel, inis na inis sa kanya. Nagkaroon ng debate, nagbangayan sila, at parang inaasahan ni Pariston na mapapa-advance si Mizystem. Pero sabi ni Chidel, wala siyang balak payagan yun. Si Mizystem at Chidel nagkasundo, kailangan nilang talunin si Pariston para tuluyan ng baguhin ang sistema niya. Si Vince binasa ang mga boto at inanunsyo ni Payan ang resulta ng ika-8 round ng eleksyon. Walang nanalo, pero ang top 2 ay magpapatuloy sa susunod na round. Si Leorio ang nanguna, at sinabing gagawin niya ang gusto niya. Sa hospital, nakabantay si Amane at Subon kay Killua at Aluka. Nagtatanong si Aluka kung saan siya, at sinabi ni Killua na nandyan sila para tulungan si Gon. Habang nag-iisip si Illumi tungkol kay Nanaka na nakasanib kay Aluka, si Killua naman ay nagsabing si Nanaka na lang ang magbibigay ng huling hiling para kay Gon. At sana ito na ang pinakamabigat na wish. Nagulat si Killua nang hilingin ni Nanaka ang kamay ni Gon, at takot na takot siya sa itsura ni Gon. Nang gamitin ni Nanaka ang powers niya, pumuti ang buong silid at isang malaking pillar of light ang lumabas na naramdaman ng lahat. Si Leorio, walang kaalam-alam, nagsasabing gagawin lang niya ang gusto niya. Si Pariston nagtanong kay Leorio kung anong plano niya pag naging chairman, sagot ni Leorio, ililigtas ko si Gon, at tutulungan ninyo ako. Nang magpatawag si Pariston ng Emergency Council, sinimulan niyang isama ang revision sa Hunter Commandments na ikinagalit ni Konzai. Nagpahayag si Chidel na magiging advisor siya kay Leorio kung manalo. Nag-isip siya na hindi niya papayagan na kunin ni Pariston ang boto ni Teradane at handa siyang labanan siya. Si Leorio galit na galit, sinabing wala siyang alam sa mga nangyayari at gusto lang niyang mailigtas si Gon. Biglang pumasok si Gon na magaling na, at niyakap siya ni Leorio. Lahat ng tao sa paligid nagsimulang magpalakpakan, at si Leorio sinabing lahat ay nag-alala kay Gon. Si Chidel, napagtanto na natalo siya kay Pariston, at nagsabi na kaya siya nagtitiwala kay Ging dahil ito ang mga kaibigan ni Gon na tinulungan siyang gumaling. Si Gon, hindi alam kung anong sasabihin, tumingin kay Ging at napatigil. Nakita ni Gon si Ging at humingi ng tawad dahil sa nangyari kay Kite. Sabi ni Ging na hindi siya galit kay Gon pero kailangan niyang magpakalakas. Nagkausap sila at sabi ni Ging na dapat mag-apologize si Gon kay Kite kung buhay pa ito at huwag magkamali. Habang palabas si Gon, tinanong siya ni Pariston kung sino ang mas karapat-dapat maging chairman, siya o si Leorio. Pinili ni Gon si Pariston dahil gusto ni Leorio maging doktor, hindi chairman. Nagalit ang crowd, pero si Ging, habang may hawak ng mga tao sa leeg. Sabi kay Gon na kailangan mag-apologize ng tama. Samantala, nanalo si Pariston bilang chairman sa huling election, at si Chidel ang naging vice chairman, pero nag-resign siya agad.
Si Pariston lang pala ang may plano na manggulo kay NetEro, kaya gusto niyang guluhin ang Hunter Association. Habang nasa taxi, tinanong ni Gon si Leo Rio tungkol kay Killua, pero hindi pa nila siya matawagan. Gusto ni Gon mag-apologize kay Killua dahil sa mga sinabi niyang masama noon. Samantala, si Illumi naman. Pumatay ng mga gwardya at iniisip ang mga wish ni Aluka. Mukhang may kaunting twist sa wish system, may secret command pala si Killua. Sinabi ni Illumi kay Killua na siya lang ang makakontrol kay Naneka at kaya niyang bigyan ng kalayaan si Aluka. Pero sabi ni Killua, protektado niya si Aluka at hindi niya ibibigay kay Illumi. Pinagtangkaan ni Illumi si Killua, pero ginamit ni Killua si Naneka para pabalaykan siya sa bahay nila. Pagkatapos, sinabi ni Killua kay Naneka na hindi na siya makakalabas. Kaya umiyak si Naneka. Sa huli, nagsorry si Killua at nangako siyang iingatan si Naneka. Nagyakapan sila at si Naneka nagsabi ng I love you, habang si Subo naman, hindi na nakayanan at umiiyak din. Habang nagkukwento si Koala kay Kite sa isang tahimik na bahay, sinabi niyang pinatay niya ang batang babae na may pulang buhok tulad ni Koala para hindi siya maging laruan ng masasamang tao. Sinabi niyang pareho lang ang buhay niya noon at ngayon, papatay kapag inutos, parang walang saysay. Pero nagdasal siya na sana makalabas siya sa paulit-ulit na cycle ng buhay. Hindi siya naniniwala sa kaluluwa noon, pero ngayon parang gusto niyang tulungan ang mga kaluluwa na makawala. Sinabi niyang kahit maliliit na bagay, may malakas na epekto, kaya baka nga ang kaluluwa ay maliit pero may kapangyarihan. Umiikot na naman ang buhay ni Koala, iniisip niyang mali ang ginawa niyang pagpatay sa batang babae at hindi sa mga humahabol sa kanya. Inamin niyang self-preservation lang ang dahilan kaya siya pumatay. Sinabi niyang wala na siyang pag-asa at nagpapasalamat kay Kite na nakinig. Sinabi ni Kite na walang takas, kailangan niyang mag-apologize araw-araw at magtrabaho para sa kanya. Pagpasok ni Gon, inamin niyang hindi siya nakatulong kay Kite. Nagtanong si Kite tungkol kay Ging at sinabing bumalik na si Gon para hanapin siya. Pagdating sa Hunter HQ, wala si Ging pero may sulat na nagsasabing maghihintay siya sa taas ng World Tree. Nagkita na si Gon, Killua, at Aluka at papunta na sila sa World Tree. Nang makarating sila sa bundok, napansin ni Killua na ito na ang pinakamataas na puno sa mundo. Habang nagsasalita ang guide, hindi na sila nakikinig at masyadong abala sa pagkain at pagkuha ng mga picture. Bago pumasok sa gate ng puno, nagpasalamat si Gon kay Killua at nagsorry siya sa sinabi niyang siya na lang ang lalaban kay Pito noon. Nalaman ni Gon na si Naneka ay may kapangyarihang magbigay ng kahit anong hilingin ni Killua. Pinaalam ni Killua na maghihiwalay sila pero lagi silang magiging magkaibigan at magsasama ulit sa ibang pagkakataon. Habang umaakyat si Gon sa World Tree, naalala niya ang dahilan kung bakit siya naging hunter at ang mga hirap na dinaanan. Pumirma siya ng waiver na nagsasabing delikado ang daan. Habang umaakyat, nakatagpo siya ng lalaking nanghihina at tinulungan niya ito. Pag-abot sa tuktok ng puno, dumating si Ging at nagtanong si Gon kung pwede siyang magtanong. Inamin ni Ging na hinahanap niya ang isang lihim na libingan ng royal family at kailangan ng maraming pera para makapunta roon. Sinabi ni Ging na magiging hunter siya para makapunta sa libingan at maghanap ng katotohanan. Hindi para sa pera o kasikatan. Hindi maintindihan ni Gon ang kwento ni Ging kaya tinanong niya ito tungkol sa mga karanasan niya. Sinabi ni Ging na ang mga tinulungan niyang tao ay mga mas matatanda sa kanya, mga office worker, graduate students, at iba pa. Tumulong sila sa non-profit at nag-donate ng konting pera. Nang makuha nila ang gusto nila at pumasok sa tomb, nakita nila ang mga lihim na hinahanap nila. Sinabi ni Ging na ang tunay na saya ay hindi sa pagkuha ng katotohanan, kundi sa mga ngiti ng mga kaibigan niya. Tinuruan niya si Gon na mag-enjoy sa mga maliliit na bagay kaysa magmadali sa dulo ng paglalakbay. Nagpadala si Gon ng sulat kay Mito sa Whale Island. Samantala, nag-uusap sina Nove at Moral tungkol sa taya nila kung sino ang unang makakapunta sa NGL. Sa ospital, nagpapagaling sina Knuckle, Shoot, Pom, Ikalgo, at Millie Oren. Habang si Killua ay may bonding moments kay Aluka sa eroplano, si Leo Rio ay seryosong nag-aaral ng medisina. Si Kurapika naman ay may phone na ipinapakita ang mga mata ng Kurte clan. Sa Zoldyck Estate, malungkot si Canary at Amane sa libingan ni Goto, pero bigla na lang lumitaw si Goto na hindi pala siya yon kundi si Kiriko na magical beast. Sa huli, si Gon ay chill na nanonood ng mga swans kasama si Kite at mga kaibigan.